Bring it on. Hindi po papatinag si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, dito sa bagong inilabas na malamato-bato na witness ng Kongreso na nagdadawit daw di umano, mga kababayan, kay VP Inday Sara Duterte sa bribery. At yan po ang gagamitin nila, mga kababayan, ng mga kongresistang mga buhaya para sa impeachment ni VP Sara. Sabi ni Sara Duterte, magpakitaan tayo ng dokumento. Dahil may dokumento ako, permado mo. Official documents po, mga kababayan. Samantalang ang hawak na ebidensya nitong babaeng sinibak ni Sara Duterte, mga kababayan, na nagdadawit sa kanya sa bribery ay sobre puro na may lamang 50,000 pesos cash. Walang mga pirma-pirma, sobre lang. Para yung ebidensya ni Trillanes ba, yung trililing, yung spreadsheet na pinrint lang sa bond paper. Yan. Ganyan talaga, mga kababayan, ang mga witness nila ngayon. Ang sabi ni VP Inday, strike 2 yan sa akin Yang babaeng yan. Kaya niya sinibak daw sa pwesto, mga kababayan. Sabi pa ni VP Inday, I fired her. At nagmakaawa daw, mga kababayan. At ang sabi, kawawa naman ako. Pag-retirein mo na lang ako. Pero may hawak po mga dokumentos, mga kababayan, si VP Inday. Sa mga kabalastugang ginawa ng babaeng ito. Panoorin niyo po. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? As if hindi siya hawak ni VP Sara, bakit pa siya babayaran ni VP Sara ng 50,000 kung i-influence siya sa mga desisyon? Lahat ng mga desisyon na dyan sa DepEd, kontrolado ni VP Sara. Tingnan niyo ang mga invento ng mga ungas at mga kababayan. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng meron siyang papel envelope. Katulad nung bond paper ni Trililing. Tatanggapin ba yan ng korte? Dokumentado ba yan? Baka nilagyan nila ng fingerprint ni Sara. Talaga. pag inaakusahan Hindi pa rin yan matatanggap ng korte. ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. See? Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Strike 2. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. On paper using her name ni VP Sara Duterte. From the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Samantalang ang papel nitong si Gloria, mga kababayan, envelope na walang perma. Ang ebidensya ni Sara, dokumentado talaga, mga kababayan. Abogado ang kanyang binangga. Noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. One-on-one. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7. Gloria. Nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. Ang nasa likod niyan, mga kababayan, si Gloria na may hawak na envelope. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako.
kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan Sana kinasuhan na yun ni Sarah, no? Dahil ngayon, binaliktad ang istorya mga kababayan. Si Sarah na daw ang nag-bribery sa kanya para impluwensyahan siya. As if naman so powerful ito si Gloria. Under ka ni Sarah, bakit ka babayaran para ma-impluwensyahan? siya, okay, sige, you go. So she's a disgruntled Disgruntled. former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel ng Layas. 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Atakihin mo na. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung Marites, wala itong si Gloria mga kababayan. USEC, isang ASEC Mayroong personality disorder. ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami. Very Pasip-sip. new. Gumagawa-gawa Nagulat ng ako. kwento, no? Si Gloria. HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And then nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. Minarites. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. Kanino? Kaninong under yan? One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let Mga go. invento. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pinalayas. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company. 16 million. Ginamit ang pangalan ni Sarah nang walang paalam mga kababayan. On paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Executive assistant. Hindi pwede yun. Hindi yan VP, in pwede relation sa to that, akin. since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid Invento na lang yan. Chismosa failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Sabi na ni Sarah, sinisiraan ang kanyang makasamahan daw. HR yan si Gloria. Marites ang mga kababayan ugali. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. May Ibigay papel. namin sa inyo ang papel. May paper trail. Permado ni Gloria. Para puntala si Gloria sobre. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa Ano ba yan? Jowa ba yan ni Gloria? region. Huwag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching Teaching position. item. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa Sagot ni VP Sara dito kay Gloria na may dalang sobre? Post your comments below.